malinaw na panluloko. Hindi man totoo na may mga estudyante na kontra, di ba? Yun ang objective ng gumawa nun. Sabi ko nga mga kababayan, malamang sa malamang, kampo nila yung gumawa para lasonin yung isipan ng mga tao. Isipin, pati mga kabataan kumakampi na kay Sara, ayaw ng accountability. Tama po yung ating mga analysis? Yun pala, AI generated man lang, hindi man totoo, kundi ang may gawa, kampo nila. Para ano? Para lokohin yung ating mga mamamayang Filipino na padami ng padami, including young people, yung mga Jinsei, hindi konforme sa impeachment trial. Hindi konforme na panagutin si Sara Duterte. Di ba malinaw na gano'n ang objective nila? Talagang matindi mga kababayan ngayon ang panluloko, propaganda. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcaster, journalist from Albay. Si Bato dilaro sa mga kababayan, kinuyog ng batikos, under fire, parang yung Iran, under fire ng Israel. Nagpakalat kasi mga kababayan ng video na AI generated. Pinakalat niya kasi sumusuporta mga kababayan daw sa mga grupo na kontra sa impeachment trial ni Sara Duterte. Yung video pala mga kababayan, AI generated, di man totoo, fake, madaling sabi. Ako tingin ko, galing man lang sa kampo nila to. Para impluensyahan yung ating mga mamamayang Pilipino na marami sa ating mga kababayan kontra sa impeachment trial. Talagang gawain nila yan mga kababayan. Remember yung AI generated din na fake video, polboron video na pinakalat ni Harry Roque at ni Marlica. Milyon din yung nanood nun. At napaniwala sa AI generated video, fake video yung polboron. Inulit na naman po at ginastify pa ni Bato de la Rosa matapos punain ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Siguro nakapanood kayo nitong video ito. AI generated pala to. Tapos shinare ni Bato de la Rosa. Sabi dito ni Bato de la Rosa, mabuti pa ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo mga yelo at mga komunista. Ginamit yung reels po ng Facebook. Kaya hindi po pinalampas ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Sabi niya, Senador Bato, mabuti pang mga bata nakakaintindi na may mga kayang gumawa at magpakalat ng AI generated videos para manlinlang ng kapwa. Para manlinlang ng kapwa. Sabi diyan. Sabi ko sa inyo, ganun sila gagamit ng mga faking video, AI generated ngayon mga kababayan para magpakalat ng propaganda. Tinakalat po noong Saturday, sabi dito, on Saturday, June 14, De La Rosa shared the video from the Facebook page. Ay grabe. On his verified personal Facebook account, the video has since garnered 5.3 million views and over 100,000 reactions showed what appeared to be students expressing opposition to Duterte's impeachment, calling it politically motivated and urging investigations into all holders of confidential funds, including politicians. Malinaw po, mga kababayan, na ang gumawa nito, kakampi nila. Or baka sila pa mismo yung nag-sponsor nito. Gumawa ng AI-generated video para magpakalat ng propaganda, palabasin marami sa ating mga kababayang Pilipino ang hindi konforme sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Inabuko mga kababayan. Tulad ng polboronic video, nabuko din. Fake. Para influensyahan yung ating mga kababayan. Yung sa polboronic video, para siraan yung ating Pangulo. Ito naman na AI-generated video na pabor kay Sara,
para bilogin ang isipan ng ating mga mamamayan na marami sa ating mga kababayan, lalo mga kabataan, kontra sa impeachment. Huwag kami mga mahilig sa faking video. Sabi ni Bato, mabuti pa ang mga bata nakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo, mga yilo at mga komunista. Sabi ni Bato de la Rosa sa kanyang caption. Davao City Mayor Baste Duterte also shared the video on his own Facebook account, writing, "And the liberals say they have Jinsei support. Come on." Adi, nang mabuking na AI po, pinanindigan na. Diretso ng pinanindigan mga kababayan ni Bato. Siyempre, nakakaya naman hindi niya akuin na nag-share siya ng AI-generated video. Fake man lang. Para lang maipakalat ang isang propaganda na kampi sa kanila. O diba? Sabi ni Bato. Sabi ko, kung AI man yan, may punto ang gumawa. Kung hindi yan AI, may punto ang mga bata na nagsasalita. Either way, the point is very clear and I agree with that point. Yung punto ninyong pinapakalat, panlilin lang. Kasi pinapalabas ninyo, marami sa ating mga kabataan kumakampi sa posisyon ninyo. Yun ang punto doon. Kaya mga kababayan, nag-react si Yussi Castro kanina sa press con niya, press briefing. Sabi ni Yussi Castro, ang mga opisyalan niya who shared AI video irresponsible. Government officials who shared an artificial intelligence-generated video that depicted to students supposed opposition to the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte committed irresponsible actions that also damaged the public's trust in the government. Tama yung punto mga kababayan ni Yussi Castro. Kasi malinaw na panluloko. Hindi man totoo na may mga estudyante na kontra. Di ba? Yun ang objective ng gumawa nun. Sabi ko nga mga kababayan, malamang sa malamang, kampo nila yung gumawa para lasonin yung isipan ng mga tao. Isipin, pati mga kabataan kumakampi na kay Sara. Ayaw ng accountability. Tama po yung ating mga analysis? Yun pala, AI-generated man lang, hindi man totoo, kundi ang may gawa, kampo nila. Para Para lokohin yung ating mga mamamayang Filipino na padami ng padami, including young people, yung mga Jinsei, hindi konforme sa impeachment trial. Hindi konforme na panagutin si Sara Duterte. Di ba malinaw na gano'n ang objective nila? Talagang matindi, mga kababayan ngayon, ang panluloko, propaganda. Yes, sabi ni Yussi Castro, ang pagsisharean niya ng mga katulad niyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismong sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news, sabi po ni Yussi Castro. Sabi po ni Yussi Castro, ito ang video which featured two male students supposedly expressing their objection to the impeachment trial was quickly debunked by netizens. The video also carried the hashtag AI but still shared by politicians allied with Duterte such as Senator Bato de la Rosa and Davao City Mayor Baste, the brother of the Vice President. Kaya sabi niya, mabuti po at ito ay nakorek at napansin agad ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po natin, kahit ang PCO, ang pamahalaan, gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news. Pero mas kakayanin po natin itong kapag tayo ay tulong-tulong, sabi po ni Castro. She said, the government officials who shared the video should take accountability and acknowledge their error. Ngayon, na ginawa nila, dapat lamang nilang i-acknowledge na ang pinasa nilang video ay hindi totoo at hindi tunay. Responsibilidad nila to dahil ang bawat salita na binibitawan nila sa taong bayan, leader sila. Yan ay totoo sa pandinig at pananaw ng bawat isa. So dapat maging responsable sa anumang sinishare nila sa taong bayan. Pinandindigan ni Bato, mga kababayan. Kasi
Ang sinasabi sa video kasi, mga kababayan, pabor sa kanila. Sabi nga natin, malamang sila man lang kasi yung kampo nila ang malamang gumawa ng AI-generated video para paikutin yung ating mga mamamayan. Mahilig sila sa ganyan, tulad ng pulboronic video. Maging si Sara po nag-react. Yung reaction, siyempre, pabor sa kanya yung propaganda, masaya siya. Yeah, sabi niya rito, wala namang problema siguro sa pagsugpo, pagsishare ng AI video in support sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kumbaga, if I were a social media supporter, if I were a social media account owner, and gagawa ako ng AI to support a certain personality, walang problema doon kasi hindi ko naman siya ginagawang negosyo. Hindi ko naman binibenta sa mga tao yung produkto ko eh. Hindi ganun ang punto sa hindi ginagawang negosyo. Yung AI generated, ginagamit sa disinformation at panluloko. Pinapalabas, walang support ang impeachment trial galing sa mga tao. Especially sa generation na say, yung video, peke pala. Yun ang punto. Madaling sabi, gumagamit yung kampo nila ng mga fake videos para bilogin yung isipan ng ating mga mamamayan na okay lang walang accountability sa paggawa ng mali. Hindi pwede ang ganon, mga kababayan. Butit na booking agad, basag sila ngayon. Ito po yung AI generated. I-compare ninyo, mga kababayan, sa authentic. Ito yung actual na video reflecting the sentiments ng mga tao sa issue ng impeachment. Ito yung interview ni Inday Tasya. Sinama na dito, mga kababayan, for us to have a comparison ng AI tapos actual na interview. I-play ko sa inyo. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Yan mismo ang narrative ng mga Duterte at Duterte supporters. Di ba yun ang laging naririnig natin sa mga DDS vlogger? Imbestigahan daw lahat ng mga confidential funds. Ang nakitaan po ng COA at pati ng Kongreso ng anomalya yung confidential funds ni Sara. Di ba? Yung sa ating Pangulo na gusto nilang targetin, mga kababayan, other agencies of the government, tulad ng DND, hindi man po nakitaan ng anomalya. Walang red flag. Sabi ng COA, tama yung paggamit. Yung kay Sara Duterte man lang ang nakitaan ng anomalya. Bakit nadidamay yung iba? Yun ang gusto nilang mangyari. Gusto mandamay kasi nabuking sila. Ganon, mga kababayan, ang narrative. At gumawa sila ng AI-generated video para bilogin yung isipan ng mga tao. Gumawa ng fake video na pinalalabas, may interview sa mga kabataan na kontra daw sa impeachment trial. Ito ang tunay, mga kababayan, panoorin ninyo. Actual interview talaga ito. Ito, mga kababayan, pakinggan ninyo. May impeachment ba? Yes. 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 Ikaw, kuya? Yes po. Yes. Yes po. Pabor sa impeachment deserve po. ko ma-impeach? Saan mo kasi Mga kabataan yan. Deserve ko ba bang ma-impeach? Bakit? Medyo. Medyo. Ikaw yun po. Parang deserve na. Parang deserve ko. Bakit po? Hindi mo naman nagagampanan yung role. Yung roles mo. And Paano po ba yung Panahon na para magpahinga ka. Parang Si Inday Natasha, Inday Tasya, yung ginagaya-gaya, bading, ginagaya-gaya si Inday, gumawa ng interview, pero actual interview, kasi pinoportray niya si Sara Duterte. So, tinanong yung mga kabataan, mga estudyante, deserve ko ba niya na ma-impeach? Ayun na po, para maintindihan ninyo kung bakit ganon. Pangkuan man lang, for entertainment man lang sana. Kaya lang, yung nakuhang reactions galing doon sa mga kabataan na interview, pabor sila sa impeachment. Yan ang facts. Yan pakinggan natin. Ituloy natin yung video.
Para magpahinga ako. Hindi naman ako napapagod. Nagtatrabaho naman ako. Hindi ka kasi napapagod kasi wala ka namang ginagawa. Yeah, parang incompetent o Hindi napapagod, walang ginagawa kasi. Sa Pilipinas, puro ka confidential funds, gano'n. Grabe kayo sa akin. Taga Davao ako eh. Ay, totoo. Pero gusto mo ako ma-impeach. Huwag naman, bes. Taga Davao ko eh. Dapat supporta ka sa akin. Impeach pa din. Ate, deserve ko bang ma-impeach? Hindi yan AI generated, mga kababayan. Deserve ma-impeach ate. Explain nyo kung bakit deserve ko ma-impeach ate. Kasi bakit ka magnanakaw tapos yung pera ng Diba? tao ginagamit para sa pocket mo? Kay mami, deserve ko po bang ma-impeach? Yes. Diba? Bakit po ate deserve ko? Knowing that she's the head of the Department of Education, tapos hindi niya man lang maayos na ginampanan yung position niya as the Vice President. Yung question na Actual interview. Is hindi siya nag-a-attend ng mga hearings. Kung uma-attend naman, sinesegue niya sa ibang way yung answer niya. Instead of answering directly to the question. Ayoko na pinuksa niya ako. Karapat dapat bang ma-impeach ang aking kaibigan? Yes or no? I deserve 100%. 100% deserve. With physical facts, ang dami namang issues going on tulad nung misuse of confidence, yung pagmumulong sa president, Pinuksa yung siya. I don't Inday think this is Natasha. kind of like a conduct that one with a vice president. Sir, Inday, ma-impeach, yes or Inday, no? Tasya. Deserve Tasya. ba? Impeach, yes or no? Definitely yes. Kasi madami kang tinatagong fans. Deserve bang ma-impeach ng aking kaibigan? Yes or no? At kung deserves ko bang ma-impeach at bakit? Deserve ba niyang ma-impeach? Yes or no? Yes. Alam mo yun, yung parang ang dami ng nangyayari, tapos hindi pa natin siya nararamdaman. Tapos ang dami niya pang mga eksena sa buhay. Deserve bang ma-impeach ni Inday? Yes or no? Yes. Bakit Yes po? na yes daw. Hindi mo deserve yung ganung pwesto. So yan po, mga kababayan, kahit joke-joke lang yon, reflection. And that is actual interview. And reflection ng damdamin ng ating mga kabataan. Pero yung AI video po, tiniki nila. Misrepresentation po yon. Misrepresentation and fake news. Kasi hindi man totoo, ganun ang damdamin ng Generation C na hindi sila konforme sa impeachment trial laban kay Sara Duterte at palusutin sa kanyang accountability sa mga kasalanan kanyang ginawa. Yun ang punto doon, mga kababayan. So gumagawa sila ng mga fake videos para lasunin po ang isipan, i-influence ang isipan ng ating mga mamamayang Filipino na karamihan sa mga tao ay hindi naman pumapabor sa impeachment trial. Na ang katotohanan, lalo yung mga kabataan, wala tayong narinig na galing sa kabataan na pumapabor po sa mga ginagawa ng mga Duterte other than yung overage na kabataan na si Cardema. Kasi Duterte yun. Di ba? Overage na. Plus na panluloko po ang ginagawa nila. Huwag tayong papayag sa ganitong mga gawain nila, mga kababayan. Kaya tama itong sinabi ni Jose Castro. Ang pagbabahagian niya ng AI videos ng ilang opisyal nakakasira ng tiwala. Ito yung itinanong kasi sa kanya kanina sa press briefing. AI-generated videos are circulating online, tackling on big issues such as the impeachment case of Vice President Sara Duterte. And this particular video po was shared by Senator Bato de la Rosa and reportedly by Davao City Mayor Baste Duterte. What is Malacanang's reaction to this po, considering that this technology can border on deepfake videos which can mimic even President Marcos, and what are the steps po na that the PCO will take regarding this issue po? Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. At mabuti po at ito ay na-correct at napansin po ng ating mga kababayan
Ang sabi nga po natin, kahit po ang PCO, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news. Pero mas kakayanin po natin ito kapag po tayo tulong-tulong. Katulad po ng sinabi po ninyo, kayo na po mismo at iba natin mga kababayan ang nagsabi na ito ay AI generated at hindi totoo. So maraming salamat sa inyong pagtulong sa pamahalaan para ma-detect natin ang mga fake news na minsan ay mga taga-gobyerno pa ang gumagawa. Thank you po, Yusek. Question, Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Regarding po dun sa follow-up yung binanggit niya na AI generated, po. Pero kung titingnan mo yung sinasabi ng mga estudyante, legit naman po yung issue. Ano pong masasabi niyo dito? May diferensya din itong si Miss Santos, taga Net 25 palibasa, kakampi ng mga Duterte, yung Net 25, INC siya eh. Paano naging totoo yung AI-generated videos? Na AI nga, ang ibig sabihin, gawa-gawa nila, hindi man actual na tinanong yung mga kabataan, kundi gumawa ng AI video para yung agenda nila maisulong. Influensyahan yung mga kabataan na ang kanilang hanay hindi pabor sa impeachment trial. Diba? Paano naging totoo? Sino magsasabing legit at hindi legit na issue? Kung ito ay galing sa isang fake news or AI generated, so hindi tayo pwede magsabi na ito ay lehitimo o ilehitimo ang issue. Thank you po. Maraming salamat, Eden. Basag siya ngayon, Yusek. Follow-up, Ivan Meni. Hindi siya legit. Ma'am, more on that point, kung sakali hong may nag-share nga ng mga opisyal ng gobyerno, whether purposely or inadvertently, is it incumbent upon them to apologize or to take it back once they realize that it was actually AI generated and fake? Unang-una po, hindi naman kinakailangan mag-apologize kung ginamit lang naman ng kanila ang kanilang mga talino para alamin kung ang kanilang isi-share ay mali, disinformation, or just AI generated videos. Hindi ka na kailangang mag-apologize kung una pa lang tama na ang inyong ginawa. But ngayon, na naipakalat na, paano na po yung ibang naniwala sa kanila? Considering na binoto sila ng taong bayan. Correct. So ngayon, na ginawa po nila, at wala tayong magagawa doon, dapat lamang po nilang i-acknowledge na ang ipinasa nila na video ay hindi totoo at hindi tunay. Ako sa analysis natin, aware sila mismo. Baka nga mga kababayan, sila pa yung nagplano tulad ng pulburon. Di ba? Yung pulburon video, pinaimbestiga ni Bato de la Rosa sa Senado. Pero nang baliktad yung naging epekto sa ating Pangulo, hindi umobra yung propaganda ni Harry Roque at ni Marlica, ayun, bigla na lang tinerminate yung investigasyon. Gusto sana nila destabilize, paalsahin yung mga tao dahil sa issue ng pulburon video. Inaboking na piki. Yun din ang objective dito mga kababayan sa AI video na pinakalat para bilogin yung isipan ng mga tao. Isipin ng mga tao na pati mga kabataan hindi sumusuporta sa impeachment trial. Yan ang gusto nilang palabasin. Ginastify pa ni Bato yung pagpakalat, pati ni Sara. Kasi yung sinasabi doon, pabor sa kanilang agenda, sa narrative nila. You see, wag kami, Bato at Sara, gumagamit ng AI-generated video para ipangsuporta sa inyong posisyon. Malinaw na panluloko, mga kababayan. Thank you. Follow-up question, Alvin Baltasar. Yes, in connection with that, do you find it irresponsible on the part of those who share the AI-generated video? Irresponsible bang hakbang yung ginawa nila? Lalo may mga government official na nasasangkot. Opo, responsibilidad nila to.
Dahil ang bawat salita na binibitawan nila sa taong bayan, leader sila, yaan ay totoo sa pandinig at pananaw ng bawat isa. So dapat maging responsable sa anumang sinishare nila na impormasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Alvin. Last 2 questions, Ira Panginiban. Ma'am, question lang. May penalties for doing this? Distributing, sharing, or giving out false or maybe misleading or AI-generated information? Any penalties? Is the government looking at penalizing them, punishing them, doing anything to them? Depende po sa sitwasyon. Kung sila man ay nag-comment dito, mayroong kaakibat itong penalty. Depende po sa kanilang partisipasyon. Hindi lang naman ito shinare, kundi nagbigay pa ng opinion. So tignan na lang po natin. Alamin natin ang kabuuan. Is libel or slander an option? So baka pa-imbestigan nito mga kababayan, mismo si Bato. Pero sabi nga po natin, alamin Sharing, po natin ang fake punot video, dito. Mahirap AI, po magsalita agad na may liability ang isang tao. Ang sinasabi lamang po natin, dapat sila maging responsable sa bawat kilos nila. Siya mismo yung nagpakalat nito po. Mabuti pa ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Makinig kayo mga yelo at mga komunista. Hindi man pala totoo yun na may in-interview, kundi AI generated. Yan ang problema ngayon po sa artificial intelligence. Napaka-advanced na po masyado. Napakahirap ma-detect. Parang yung mga AI generated videos po at mga photos para ng actual photo or video. Parang totoo na yung mga personalities na nakikita natin. Kaya dapat talaga itong AI i-regulate. May government regulation dapat. Pero siyempre bago siya, kaya nakakalusot. Siguro, in the coming days or years or months, dahil sa mga ganitong experiences natin na ginagamit sa maling bagay, panluloko itong mga AI videos. So, yung ating mga legislators, kailangan siguro may gawin kayong batas regulating the use of AIs. Kasi yung AI nagiging harmful na po sa atin. Harmful to human beings, to our values. Pati nga po yung mga artist natin, apektado nitong AI. You see? O ngayon, pati politika, pinasok na ng AI. Gamit yung AI sa propaganda. Sa panloloko, mga kababayan, pambibilog sa isipan ng mga tao. Yan ang nakakalungkot ngayong panahon na to. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816. Ngayon, may bago kaming product, mga kababayan na binibenta. Amazing, I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia po. So, yung gustong mag-order po nito, mga kababayan, mag-message lang po kayo sa akin o kung hindi sa aking anak na si Riz Maravillas, Architect Riz Maravillas. Ito yung bago niyang product na binibenta. Ayos pa. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online.
Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.